My First Bible presents The Dream of the Pharaoh. Dalawang mahabang taon ang lumipas. Noong panahong iyon, walang natanggap na balita si Joseph mula sa tagapagdala ng saro ng paraon. Nakalimutan nito ang kanyang pangako. Isang umaga sa palasyo, nagising ang paraon dahil sa kanyang panaginip na lubha niyang ikinagulan. Nagkaroon ako ng dalawang nakakatakot na panaginip. Sigurado akong may mahalagang kahulugan ang mga yon. Tumingin ang paraon sa kanyang mga tagapaglingkod. Bakit pa kayo nakatayo dyan? Humanap ka ng magbibigay kahulugan ng aking panaginip. Nataranta ang mga kasambahay sa takot. Pagkatapos ay pinatawag ang lahat ng mga pantas at manghuhula sa buong palasyo. Nakinig sila sa paraon habang ikinukwento niya ang kanyang mga panaginip. Nag-aral sila ng mga mapa, nagdrawing ng mga larawan sa kanilang mga scroll, ngunit walang nakakaalam ng tiyak kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip. Ang tagapagdala ng inumin ng paraon ay nasa kanyang tabi. Tinitiyak nito na laging may maiinom na alak ang paraon. Bigla niyang naisip si Joseph. Minamahal na hari, noong ako ay nasa bilangguan pa, may isang alipin na Hebreo. Sinabi niya sa akin kung ano ang ibig sabihin ng aking panaginip at pagkatapos ay nangyari lahat ito. Dalhin mo sa akin ang bilanggo na ito. Nagmadali ang dalawang gwardiya sa pag-alis upang kunin si Joseph sa bilangguan. Dahil hindi maaaring humarap sa paraon na madungis at mabaho, agad nilang pinagbihis si Joseph at pinag-ahit ng balbas sa kaisinama sa palasyo. Ang kapitan ng bilanguan ay hindi makapaniwala sa nangyari habang pinagmamasdan ang kanyang pag-alis. Nang dumating, siya ay namangha sa ganda ng palasyo. Nang makita siya ng paraon, agad sinabi sa kanya, Mayroon akong panaginip, maaari mo bang sabihin kung ano ang kahulugan nito? Hindi po, subalit ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. Panandali ang nag-isip ang hari sa kasinabi. Sa aking panaginip, nakita kong nakatayo ako sa tabi ng ilog Nile. Nakita ko ang 7 matataba at magagandang baka na lumalabas mula sa ilog. Sa likuran nila ay umahon din ang 7 payat at pangit na mga baka. Ang 7 payat na baka ay biglang kinain ang 7 matatabang baka. Gayunpaman, nang matapos silang kumain, nanatili pa rin silang payat at pangit katulad ng dati. Pero hindi lang iyon. Nagkaroon ulit ako ng isa pang panaginip. Nakita ko doon na may 7 malusog at buong ulo ng trigo na tumutubo sa isang tangkay. Pagkatapos, may 7 tuyong ulo ng trigo na tinusta ng mainit na hangin ang sumibol at winasak nito at kinain ang mga mabubuting buhay. Sinabi ko ito sa lahat ng mga manghuhula, ngunit walang makapagpaliwanag ng ibig sabihin nito. Napatingin ang paraon kay Joseph. Sandaling tumungo si Joseph at nanalangin. Agad pinaunawa sa kanya ng Diyos ang kahulugan ng mga panaginip. Mahal na hari, ang dalawang panaginip ay may parehong kahulugan. Ang 7 baka at 7 trigo ay sumasagisag ng 7 taon. Magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan at magandang ani. Subalit pagkatapos nito ay susunod ang 7 taon na tagtuyot at tagutom na hindi pa nararanasan sa buong Ehipto. Lahat ay mamamatay sa gutom. Kailan ito mangyayari? Mahal na hari, ipinakita sa inyo ng Diyos ang kanyang gagawin sa hinaharap. Dapat kang magtalaga ng isang tao upang mangasiwa sa lahat ng pagkain sa Ehipto sa panahon ng kasaganaan. Ang mga sobrang pagkain ay dapat itago sa loob ng 7 taon upang kapag dumating ang 7 taon ng taggutom, may makakain ang mga tao sa buong Ehipto. Lubhang kaakit-akit ang mungkahi ni Joseph sa paraon at sa kanyang tagapayo. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo at ipinaunawa sa iyo ang mga bagay na ito. Sa tingin ko, maaasahan kita. Ikaw ang tamang tao para sa trabahong ito. Ikaw na ang mamahala sa aking sambahayan, sa aking mga tao, at sa lahat ng bodega sa aking nasasakupan. Maliban sa akin, walang sinuman sa buong Ehipto ang mas hihigit pa sa iyo. Kaya't inalis ng paraon ang kanyang singsing mula sa kanyang daliri at ibinigay ito kay Joseph. At naglagay siya ng gintong kwintas sa kanyang lid. Binigyan niya si Joseph ng isang pangalang Ehipsyo. Tinawag niyang Zaphnath-Paaneah. Zaphnath-Paaneah. Ito ay nangangahulugan ng tagapagpahayag ng mga lihim. Hindi makapaniwala si Joseph sa nangyari.
Kaninang umaga lamang ay nasa bilangguan siya. Subalit ngayon siya ay naging kanang kamay ng paraon. Lubos na nagpasalamat si Joseph sa Diyos dahil hindi siya pinabayaan sa Ehipto. Comment and subscribe below.